Mga Mima, alam nyo kamakailan lamang, di ba, nabalitaan nyo na ang update sa mga mundo ng mga abusadong ola na yan. Alam nyo naman na may na-raid sa Makati. Sinalakay ng NBI at PAOK ang mga online lending apps na itong si Peso Wallet at saka si Credit Cash daw. So kasama yan si Madam Kikay Bautista na talaga naman na matagal na laban or against sa mga abusadong ola na yan na mga konektado pala ng Pogo, 'di ba? So yung inaakala ko dati na talagang konektado sila ng Pogo, totoo talaga na konektado pala talaga sila ng Pogo, hindi ba? Yun yung mga tsorya natin na ay baka ano yan, ibang grupo-grupo yan. Pero may nakapagsabi din sa akin na abogado noon na baka kako, 'di ba? Baka konektado nga talaga sila sa Pogo, sa illegal na Pogo. So totoo nga. Kasi nga mga Chekwa din ang may-ari, ang nagpapatakbo, yung mga operators, mga operators din pala ng Pogo di umano. At hindi pala di umano, talagang kinonform na yun ng PAOK na operators ng Pogo, yung mga iilan na abusadong online lending apps. So alam niyo yung mga Chinese na hindi nagpapakilala, hindi natin kilala kung sino sila, hindi ba? Gumagamit sila ng parang address or opisina lang dito sa Metro Manila or sa bansa. Pero hindi sila nagpapakilala or hindi natin kilala itong mga ito. So, renade nila, sinalakay nila, may mga opisina pala dun sa Makati na pinagtatrabuhan ng mga ito at 117 na mga Pilipino or mga agents na ng Jajaras ang nahuli at sasampahan daw ng kaso. Pero ang sabi dito sa report ng GMA at kinonfirm ito ng PAOK, sabi niya lahat po sila masasampahan po ng kaso at i-determine po ng mga piskalya kung lahat sila ay magkakaroon ng pananagutan o wala. So ayon kay PAOK spokesperson Director Winston Casio, okay? So, parang 131 Filipino workers under the custody of Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOK. Tapos 14 have agreed to testify daw as witnesses before the court. So, magte-testify sila, di ba? So, bakit ngayon lang 'to nangyari? Dapat noon pa, di ba, na raid na at talagang binigyan na ng pansin ito dapat noon pa. Actually, noon pa naman may mga nare-raid na ng NPA pero ngayon lang talaga na halungkat na talagang konektado pala sila ng Pogo. Okay, so sa sobrang daming mga harassment at saka mga kapokpokan ng mga abusadong ola na to, talaga ang dami nasirang buhay, pati relasyon ng mga magkakaibigan, mag-asawa, di ba, magpapamilya dahil sa utang. Kasi nga, kinokontak yung mga nasa phone book. So, itong mga abusadong ola na to, once na dinownload mo sa cellphone mo, tapos nangutang ka, kahit dinownload mo lang, tapos inalaw mo yung mga permissions na hinihingi nila, like contacts, device information, calendar, SMS, gallery, mga ganon, uhugutin na ng app na yon yung impormasyon mula dyan sa cellphone mo. So, talagang hacker yung datingan at saka yun yung pinaka-modus na nila kasi once na nakuha na nila yung information mo, wala ka nang ligtas kasi yun yung gagamitin nila pang pananakot, pang jaras sa inyo at magiging collateral na kumbaga yung mga phone book na nakalagay dyan sa cellphone mo, tapos sila yung kukontakin once na hindi ka masingil at once na hindi ka nakapagbayad on time, haharasin ka ng bonggang-bongga kahit pa nga hindi mo due date, hindi pa due date, parang ahead of 2 days before nang haharas na daw sila. Tapos ang modus pa ng mga yan, magda-download ka ng app, pero hindi mo naman itinuloy yung pag-a-apply. Kumbaga, hindi mo naman clinic yung apply now or yung get money na button, kasi may button yan na magsasabi get money or apply now. Kahit hindi mo daw in-apply yan, papasok siya sa iyong GCash or
any disbursement method. 'Di ba? Mantakin mo 'yun, yung parang nag-o-auto-disburse siya at saka kahit reject ka, kahit rineject ka na ng application na 'yun, pumapasok pa rin daw yung pera doon sa disbursement method. So, yun yung nakakabahala kasi nga, syempre, 'di ba? Lahat kukunin yung impormasyon mo, hindi lang impormasyon, pero talagang yung pera na hindi mo alam kung saan galing, tapos i-disburse ng ganun-ganun lang, wala man agreement or klarong terms and conditions, hindi ba? At hindi mo talaga ina-accept yung pera. So, hindi talaga tama yun. Sa galawang scammer talaga yun. Kaya, ayun, mabuti at nasa lakay na sila ng PAOK. So sabi pa dito, ang nakakalungkot kasi dito, ang niloloko dito mga Pilipino. At ang mga nanloloko, ang mga nangjajaras, ang mga nagbibigay ng sakit ng loob is mga Pilipino din. Totoo yun. Sabi ko nga sa inyo, noon pa, sinasabi ko na sa inyo, kayong mga all agents na nangjajaras yan. Alam nyo na mali itong ginagawa ninyo. Pero patuloy nyo pa rin ginagawa dahil sa pera. Hindi po tamang rason yun na sabihin mo dahil sa pera, nagtatrabaho lang ako, ganyan-ganyan. Maghanap kayo ng trabaho na maayos at hindi ganyan yung niloloko yung kapwa nyo Pilipino. Matagal ko na sinasabi sa inyo yan na tigil-tigilan nyo yung kapokpokan na ganyan. Tsaka, para umalis na kayo dyan sa mga ola na pinagtatrabaho nyo kasi alam nyo naman na mali yung ginagawa ninyo. Imposible naman na hindi nyo alam yan na mali yan. Diba? So, kaya, ayan tuloy, nahuli kayo at saka, karma is real, hindi ba? Matigas ang ulo niya eh. Kung pera-pera yung pag-uusapan, pera na pagtatrabahuan niya ng maayos. Hindi yung papasok ka sa isang ganyang klaseng kapokpokan or kamera, di ba? Hindi yun tama. Tapos, ang niloloko mo, kapwa mo Pilipino. Di ba? Tapos, ang nagpapasunod sa kanila, nagpapatakbo ng operasyon ay mga Chinese o mga foreign nationals na siyang nagsisilbi mga boss nitong loan applications. Yan yung dagdag ni Director Gilbert Cruz. Okay. So, ayun, kung napanood nyo yung news sa TV, sa GMA or sa ibang mga media outlet, panoorin nyo. Talaga na, makikita mo sarap-sarap ng buhay ng mga ginayupak ng mga olay harassers na yan. Sa mga stations, may mga sarili silang mga computer, pati mga notes. Copy-paste lang nila yan. Tapos nandun pa yung mga pagmumukha ninyo. Handa nilang i-post sa social media once na hindi kayo nakapagbayad. Ipapaya talaga kayo sa mga buy and sell group. Tatakutin kayo ng bonggang-bongga. May mga nagpadala na nga ng mga punerarya, ganyan-ganyan. Tapos, alam niyo yung mga kriminal na mga gawain, yun yung mga panakot nila. Di ba? Tapos, may mga ganito pang nagsasabi, pupugutan daw po ako ng ulo, wag daw po akong lalabas kasi babarilin daw po ako, i-rape daw ako, igagang rape daw kami, buong pamilya ko raw po ipapapatay nila. Mantakin mo yung mga, ganyang pananakot ng mga yan. Sinabi yan ng isa sa mga biktima nila, nung, kung napanood nyo yung news sa GMA, di ba? Another victim, Ashley, also not her real name, said that collectors have also gone to extent of posting manipulated photos and videos on social media. So, sabi niya dito, talagang ginagawa nila ng pornographic material yung mga bata. Kahit grandparents mo, i-edit nila yung mukha tapos kung saan-saan nila ilalagay. Mas worse yung iba, nilalagay pa po nila sa website. Oo, totoo yan. Yun yung mga isa sa mga may nag-report na ganyan na ini-edit daw, kinukuha yung picture ng mga anak kasi nga 'di ba nung inalaw mo yung permission ng gallery, nandoon nakalagay yung picture ng mga junakis niya, tapos kinuha na yun, tapos pinag-e-edit ng mga walang pusong mga ola harassers, ng mga ola agents na to. Tapos pinag-post sa social media, dadagdagan mo kung anak-anak i-edit, talagang mamanipulate yung photo. 'Di ba? Saan ka nakakita ng ganyang pautangan, mga kolektor, tapos ganyan ang gagawin?
Kriminal na yun. Kriminal talaga sila, mga hayop sila. At talagang maganda tong ginawa nila na sugpuin lahat ng mga abusadong Ola na yan para magtino at saka kasuhan talaga yung mga Ola agents na yan. Hindi po pwedeng sasabihin na naghahanap buhay lang kami. Hindi, kasuhan nyo po. Kasi hindi po tama, ang dami po nilang sinirang buhay at saka relasyon ng mga magpapamilya. Dahil yan sa mga ganyang klaseng pananakot nila. 'Di ba? Nakakaloka. So sa mga patuloy pa rin na nahaharas at talagang biktima ng mga ganitong klaseng abusadong Ola, huwag nyong ipagpaumaga. I-report nyo na agad sa PAOK, sa NBI at saka sa SEC para matugis lahat ng mga abusadong Ola. Kaya mag-iingat kayo, huwag kayong basta-basta magpupost ng mga pictures, ilak nyo yung mga FB profile ninyo, yung mga friends list nyo, ilak ninyo, at saka syempre, mapagmatsyag, wag na kayong magda-download mga ganitong mga Ola.